So mga paps, magandang umaga nga po sa inyo lahat. Ngayon nga po ay February 29, no? Sa ganap na alas 8 ng umaga. At last day na nga po ng February mga paps, no? Sadyang napakabilis nga po ng araw ngayong buwan ng Pebrero at Marso na nga po bukas. At di nga po tulad nung January na napakahaba. But anyway mga papi, ang papasadahan nga po natin ngayon ay ito nga pong yan, no, yung nakikita nyo yung road construction dito sa kahabaan ng Aguinaldo Highway parting Dasmariñas, Cavite, no? Marami nga po nagrereklamo dito, no? At marami rin nagsasabi na bakit kailangan na ayusin yung kalsada, ayos pa naman daw, no? So tayo po mga paps, hindi naman po tayo eksperto sa mga ganitong mga bagay, no, kung bakit kinakailangan kumpunuhin na siya ng DPWH. And I'm sure meron silang valid reason for this, no, na kahit na nga ayos yung kalsada, nakikita natin siya physically as ayos, pero may nababasa nga ako na in between, no, nitong tiyatapakan natin na kalsada ay sa loob nga po niya na unti-unti na nga po nasisira or nabibiyak yung semento, kaya kinakailangan na nga pong palitan. Yun po yung nababasa ko mga papi, no? Tayo po hindi po tayo eksperto pagdating sa mga ganitong bagay mga paps, ha? So yun lang po yung ating na-research na dahilan kung bakit inayos itong kalsada na kahit pa mukhang ayos pa naman din. So yun nga mga paps, no, enjoy nyo nga lang po itong ating video na ito dahil nga po tulad na sabi ko ay sadyang napakarami na nagrereklamo dito sa ginagawang ito sa Dasmariñas dahil sa nagdudulot niya ng napakatinding traffic. Kaya ako lately mga paps, hindi na ako masyado munang bumabiyahe dito sa Dasma dahil nga po alam ko yung sitwasyon, no, na sobra yung traffic. Anyway mga paps, yung panahon ngayon ay may araw tapos uulan. Hindi rin natin maintindihan yung ulan mga paps, tulad ng hindi rin nating malamang dahilan kung bakit kailangan nang gawin tong kalsada dito sa Aguinaldo Highway, no? So parehas po sila. So kung kapapal talaga ng ginagawa dito, no? Mga paps, kung inyong mamarapatin ay mapasok na tayo sa dali ng Caltex, no? Adjust lang natin yung ating camera dahil lumiliwanag tapos dumidilim. Hinto lang tayo sa dali dito mga papi. Ayusin natin yung setting ng ating camera. Oh, no parking. No parking. No parking. Anyway, lalabas naman tayo agad mga paps.
So ayan mga paps, sa ating pagpapatuloy, no, inayos lang natin yung setting ng ating camera. So yun na nga mga paps, no. Mamukhang matindi-tindi pala talagang ginagawa dito sa Aguinaldo Highway. Ngayon ko lang ito nakita mga papi. So, ibig ba sabihin nito, pati itong site na kung nasan tayo ngayon ay gigibain din after matakpan yung nasa left side? Parang ganun no? Mukhang the whole of the lane yata talaga ng Aguinaldo Highway ang aayusin dito sa Aguinaldo Highway. So anyways mga paps, biyahe tayo hanggang Pala-Pala. Check natin yung mga status ng road widening na tawagin nila, or road construction nga dito sa kahabaan ng Aguinaldo Highway. Kung kayo mga paps ang tatanungin, ano kayang obserbasyon ninyo, bakit kinakailangan ng palitan yung kalsada dito sa Aguinaldo Highway? At para naman sa mga eksperto like mga engineers na makakapanood nito, maigi po na i-comment nyo rin po yung inyong kasagutan kung bakit nga po kinakailangan ng kumpunihin yung kalsada dito. Nang sa ganun ay matinawagan nga kaming mga publiko na nadaan dito sa Aguinaldo Highway. So tamang road trip lang tayo mga papi. Siyempre gusto ko na rin na anyayahan kayo na i-follow kami sa aming Facebook page na yung sa akin, yung YouTube and Facebook na Progreso Pilipinas, pati na nga rin po yung aming grupo na Metro Cavite and Beyond. So dito po sa area na ito, sa lubong na mga papi, sarado yung kabilang lane, no? Sorry, unahan natin siya. So sa lubungan na nga po sa area na ito mga paps, totally close yung kabila oh. Comment nyo rin mga paps ko ano bang experience nyo dito, dahil marami akong kakilala taga Daspa at yun nga no, ang dami nilang kalbaryo dito everyday, may papasok pa ng Manila. Ngayon ay medyo maluwag pa. Well, hindi ko masasabi no, baka swerte lang tayo, baka konti pa yung volume ngayong ganitong oras, dahil mostly nga ng mga tao alas 8 na ng umaga no? So naka luwas na nga no pa Manila para sa mga kani-kanilang trabaho. Pero matindi daw dito mga paps. Dito naman sa area dito wala naman masyadong ginagawa. So kita nyo naman mga paps no, observe nyo yung kalsada diadaan natin, maayos pa naman talaga siya, di ba? Smooth pa nga yung espalto dito. Yun na din mga paps na napansin ko dito sa atin, yung mga manhole no, ng mga private company. Sana pag maglalagay sila ng manhole dyan, pag ibabalik na nila, sana smooth pa rin no, yung takip nila. Kasi ang dami ng ganyan. Ito yung mga yun no, yung mga bigla ka na lang malulubak.
yung kabilang side ginagawa rin mga paps. Nakakamiss din mag-update ng mga projects dito sa Dasmariñas, no? Pasadahan natin mga paps sa susunod na dayo natin dito, yung Island Park, no? Yung ginagawang diversion road doon, papuntang Villar Avenue. At syempre yung bagong bukas na naman na kapihan ng ninong ko, no? Si Ninong Manny at si Ninang Cynthia. May bago po silang bukas na kapihan dyan sa Villar Avenue, no? Bukod dun sa Foresta Cafe, meron pong isa dyan naman po yung sa may ginagawang River Drive, no? Palabas ng Island Park. Si Ninong talaga di na mapigilan sa pagkatayo ng kapihan, eh. Anyway, tatawagan ko mamaya si Ninong mga papi. Sabihin ko manlibre naman siya dyan sa kanyang kapihan na bago. So kami nga mga paps, nung nakaraang linggo, weekend, ay umakyat kami ng Baguio. At sadyang napakalamig nga ng panahon doon ngayon. At pag uwi nga po namin, kami mag-iina ay ayun, nilagnat. So ngayon nga nang po ulit ako nakapag road trip. Medyo natagalan yung ating upload, no? Dito sa ating YouTube channel. Pero babawi tayo ngayong buwan mga paps. Kung mapapansin nyo siguro yung aking boses ay medyo ngongo, no? Meron pang sipon mga papi. Siguro isa sa mga magandang alternate access para makaiwas kayo dito, kung kayo man ay may pribadong sasakyan, isa mag-Congressional Avenue na lang tayo mga paps. Nasa ganun ay makatulong din tayo sa pagbawas ng volume dito sa Aguinaldo Highway, no? Volume ng sasakyan. Magandang alternate route po yun mga paps. Approaching Manggubat na tayo mga papi. So dire-diretso po tayo hanggang SM Dasma. At hanap tayo ng i-vlog doon. Siguro yung Calax, yung rerouting, no? Rerouting segment dyan sa may Governor's Drive. Hindi ko lang masasabi mga paps, kung mapanood nyo itong video na ito ay baka nauna ko nang i-upload yung rerouting segment dyan sa Governor's Drive at sa Arnaldo Highway para sa Calax. If ever man, ilalagay ko na lang yung link, no, sa description box para mapanood nyo rin. Okay, so far mga paps, no, based sa aking observation ay okay naman yung daloy ng traffic. But then again, sabi ko nga, hindi natin sure sa mga ibang oras at baka swerte lang tayo sa oras na ito, no, sa ganap na alas 8:15 ng umaga. Also nga mga paps,
Nagpaplano kami na bumiyahe parting Kawit naman, maybe this weekend, no? Kung mamarapatin. At puntahan nga natin yung ginagawang diversion road sa likod ng Municipal Hall dyan sa Kawit. Check natin yon, tsaka yung development nga ng Ayala Mall, no? Dyan sa Evo City. SNR, check din natin dahil ako merong pupuntahan dyan sa may Molino Boulevard naman next week. So ang alam ko mag-o-open na yun sa April yata kung di ako nagkakamali, no? So check natin yung progress ng pag-construct ng ikatlong SNR, no? Dito sa Cavite. Tatlo nga ba? Oo, tatlo. Yung Imus sa Evo City, tsaka dyan sa Molino Boulevard. Yung Landers din mga paps, no? Update namin kayo once na meron ng movement. Ang alam ko dyan sa may Vermosa meron ng groundworks Anyways, update naman po namin kayo sa aming Facebook page, no? Sa Metro Cavite and beyond. So yun po yung plano natin ngayong Marso mga paps. Medyo marami-rami nga po tayong i-cover, no? So siguro mostly bulk ng ating cover ngayong March, hopefully, no, is itong Calax. Dahil mukhang puspusa na nga po yung paggawa ng Calax Yung ginagawa nga yun sa kaliwang banda mga paps And itong area na to mga paps, naalala ko nun binabaybay ko rin to dati dahil nga po sa road widening project, no? So kung maalala nyo noon, mahigit 1 taon na rin yung nakakalipas, ay unti-unti nga po, no, na inalis na yung mga poste sa gilid. Kaya kung mapapansin nyo nga po dito sa area na ito, dun banda konti mga paps, no? Medyo, or actually lumapad na nga yung part ng Aguinaldo Highway dito, no? Grabe rin traffic dun mga paps nung ginagawa to dati ito yung part na ni road widening may mga poste pa rin talaga. Paano kaya gagawin yan? Mukhang di niya na ng NGCP yan lalaking poste Well, check natin kung ano magiging update dyan sa mga poste niyan mga paps. Pero pansinin nyo dito 3 lane na siya, no? 3 lanes. Then meron pang provision for bike lane, no? Yan, so malapad na nga dito yung area na ito. At mostly nga ng mga poste, except dun sa malalaki on which NGCP na nga po yata yung poste na yon, ay hindi pa rin naaalis. Pero yung mga sa Meralco, yan, tulad nyo yung nasa kanan natin, na isang pa na nga siya dyan sa sidewalk, no? So okay na nga po yung paglapad ng kalsada dito. Ang luwag mukhang na-clear na talaga yung kahabaan ng Aguinaldo Highway, no? Dati may nakikita pa ako mga structures dyan na ginigiba pa Lalagay na rin sila ng Center Island, no?
maluwag na siya mga paps. Wala na nga yung mga poste dito. So maaari na nga pong gamitin itong itong linya na ito, you know. And yun, nasa dito tayo sa Pala-Pala. So kakanan na nga po tayo ng Governor's Drive mga paps. Ganap na oras ay alas 8:24. So mabilis lang naman yung biyahe mga papi, no? But tulad nga po na sabi ko, comment nyo nga lang din po yung inyong experience dito nga po, no, sa ginagawang road widening ng Aguinaldo Highway parting Dasmariñas, no? Dahil nga tulad na sabi ko sa intro natin nitong ating vlog, is marami nga po nagrereklamo, no, about yung traffic nga na experience nila dahil nga po sa pagkumpuni ng kalsada, no? At marami rin nagsasabi na bakit kailangan ayusin na yung ayusin pa yung kalsada na dati na namang ayos, no? But nasabi ko nga rin po, hindi po tayo eksperto at siguro naman merong kasagutan dyan ang DPWH kung bakit kinakailangan ng baklasin yung lumang kalsada at palitan ng bago. Okay, so mga paps, yan nga lang po yung ating update about this road project sa Dasmariñas. Ingat po kayo palagi. God bless. At syempre alam nyo na,